Good morning! Papunta na kami ngayon sa The Grand Mosque dito sa Cotabato City. Nasa 15 minutes lang ang biyahe mula dito sa hotel papuntang The Grand Mosque. Nandito na kami. When visiting the Grand Mosque of Cotabato City, it is important to dress modestly. Men are advised to wear long pants and shirts with sleeves, while women should wear a hijab to cover their heads and abaya, a loose-fitting clothing that covers their arms and legs. Dahil isa ito sa tourist spots dito sa Cotabato City, meron ng nagpaparent at nagbebenta ng hijab at abaya malapit sa moske. Ia-assist nila kayo kung paano ang proper na pagsuot ng mga ito. 100 pesos ang rent sa isang set. Papasok na kami. Kailangan mo nang mag-register. Kailangan din magpaalam kung magpapalipad ng drone. Walang entrance fee dito, pero pwede kayo mag-donate. Bawal pumasok sa loob. Inside the mosque, visitors will find a vast prayer hall adorned with intricate designs and features beautiful chandeliers, illuminating the space with a warm and inviting glow. The Grand Mosque of Cotabato, or the Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Mosque, is the second largest mosque in the Philippines with the capacity to accommodate 15,000 people. The biggest mosque in the Philippines is the Marawi Grand Mosque in Marawi City, which can accommodate 20,000 worshippers at any given time. Soon, Sadiq Grand Mosque, which is under construction in Zamboanga City, will become the country's largest mosque after completion. Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Mosque is also the third largest mosque in Southeast Asia after the Istiqlal Mosque of Indonesia and the Marawi Grand Mosque. The Grand Mosque of Cotabato City is a masterpiece that shows the beauty of Islamic architecture and the spiritual devotion of its community. It's magnificently beautiful. Papunta na kami sa Dapitan City. Nasa 7 hours ang biyahe from the Grand Mosque to Dapitan City. Dito na kami sa Sultan Kudarat. Pa port full tank namin. So yan ang presyo. Tapos ang kilometer reading ay mami 134,462. May mga checkpoints kaming nadaanan. Nadaanan rin namin ang Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region. So ito Marawi illegal, Pagadian. Pero hindi naman tayo sa Marawi. Mas marami pang checkpoints ang nadaanan namin.
May nag-advise sa amin na sa National Road kami dumaan. May mga lugar kasi na dapat iwasan. Sa daang yan ang papuntang Marawi. Isa sa mga pinagkakakitaan dito ay ang paggawa nila ng mga dried fish. Nadaanan rin namin ang Pikong Tunnel sa Lanao del Norte. Magtatanghalian na muna kami dito bago ulit magbiyahe. Magandang tanghali. So, papunta na tayo sa Dapitan. Dito tayo ngayon sa Maranao Restaurant. Dito sa Purok 4, Pikalawag, Sultan Naga, Dimaporo. So, tikman natin yung kanilang mga bestseller dito sa kanilang restaurant. Meron tayong beef bulalo, bakas, beef rendang at saka Bicol Express. Tama, nilagang baka sa atin na ganoon din, medyo may konting asim lang. Yung naman bakas, nihaw na tulingan daw to. Kakaiba lasan to. Hindi nila parang sinama nila yung sapal eh. Ito, sapal to. Ito naman beef rendang. Hindi ko alam kung ano yung ingredients na nilagay dito pero masarap. At syempre yung Bicol Express, alam ko naman lasa nito. Parang Bicol Express sa atin na may konting twist ng tamis. Nasa Dapitan na kami. Dediretso na kami sa Rizal Shrine. Just in time para mapanood ang magandang sunset. Close na by now ang Rizal Shrine kaya di na kami makakapasok sa loob. Papasyal na lang kami sa area. The 16-hectare estate in Talisay was purchased by Rizal 2 months after arriving in Dapitan. During his 4-year exile, Rizal established a school, engaged in agriculture, conducted scientific experiments, and provided medical services to the community. His time in Dapitan was a period of prolific intellectual and humanitarian work, and his impact on the local community was profound. The Rizal Landing Site in Dapitan holds great historical significance as it marks the arrival of the Philippines' national hero, Dr. Jose Rizal, in 1892. Today, the Rizal Landing Site serves as a reminder of Rizal's resilience, intellect, and commitment to the Filipino people. Makulay ang decoration ng bagong City Hall ng Dapitan. Sa tabi nito ay ang Dapitan Food Street. Maraming local sa turista ang pumupunta dito para matikman ang iba't ibang pagkaing mabibili dito. Kakain muna kami. Balik na tayo. Ayos na pulutan para pamaypay. Mura din sa Dapitan. 10 piso lang isang piraso. Ayos na ayos. Balik na. Sa kahabang ito rin makikita ang buhay na buhay ng mga bars. Dito kami matutulog sa Villa Pilar Pension House.
Villa Pilar Pension House in Dapitan City. And tomorrow we're going to Dumaguete by Aurora. Good night na muna. Good morning! Papunta na kami sa Dumaguete. Nasa 3 hours and 30 minutes ang biyahe from Dapitan to Dumaguete through Roro. Shout out nga pala kay Miss Althea Inventor of Fast Cat. Siya ang nag-assist sa amin sa last minute seat upgrade namin sa barko. Thank you, Miss Althea. Dumaguete na kami. Itatry namin ang Dumaguete's famous lechon dito sa Jerry's Lechon House bago kami magbiyahe ulit papuntang Bacolod City. Busog! Papuntang Bacolod City naman kami. Nasa almost 5 hours ang biyahe from Dumaguete to Bacolod. Marami kaming nakitang truck ng tubo. Negros is renowned for being the country's top sugar producer and exporter. As the nation's prime contributor to the sugar industry, Negros plays a significant role in the agricultural landscape of the country. Nasa Bacolod na kami at di namin palalampasin tikman ang authentic Bacolod chicken inasal dito sa Manukan Country. Nandito tayo ngayon sa Manukan Country dito sa Bacolod. Yun yung dito galing famous chicken inasal. So umorder kami ng syempre chicken inasal, pecho, paa, at saka talaba, at saka rice. Pero natin gagawin na yung sausawan. Meron ditong hugasan ng kamay doon. Naghugas na ako ng kamay. Ang uso dito kamayan. Kasi nga, ang masarap ang manok pag kinakamay. So, ito may sausawan na tayo. Meron tayong kanin. Subukan natin. Itong authentic na manok dito sa Bacolod. Wala muna sabaw. Wala mo ng sausawan. Yung masarap na, malambot siya na juicy, masarap. Subukan natin, sausaw natin. Ayos, ang sarap ng suka, parang naglalasang alak. Ngayon, ang kapartner niya itong fried rice. Meron sila ditong gamot sa high blood, yung chicken oil. Subukan muna natin pag wala. Fried rice. Yan natin ng anti-high blood. At halu-haluin. Subukan natin muna na wala na. Mukhang makakadalawang rice ako dito. Bago natin tuloy, yung talaban naman. Mga talaban nila, fresh na fresh to. Yan. Talaba. Matin sabaw. Lasang dagat ang sabaw. Siyempre, galing sa dagat. Yung galing sa ilog, lasa ilog. Naman, lamig tayo. Lahat. Lamig gid, sabi nga nila. Dito kami matutulog sa Middletown Inn.
Good night na muna! Next destination, the ruins. Watch out for it. Please leave a like, subscribe, and hit that notification bell so you'll get notified whenever we post new vlogs.